when you graduated from PMA, ilan ho ang puwersa ng NPA sa Pilipinas? Ang pinakamataas po na numero ng miyembro ng NPA was in 1988 na kung saan 25,500 po sila. 25,000. Ngayon, ilan na sila? 4,073 na lang sa buong Nako, meron pa kayong 4,073. Paano nyo nabibilang yan? Meron po kasi may periodic assessment pong ginagawa. At saka base din po yan sa mga revelations ng mga nahuhuli, nagsusurrender, kung sino pa ang kasama po nila. Kaya bilang na bilang po yan. Pati yung kanilang armas, ilang pang natira sa kanila. Sila mismo, alam nila yung organisasyon nila, kung sino yung kasama nila. Kaya pag nag-surrender sila, yun ang binibigay nila sa amin po na information. So now that you brought in the LUMAD, ayan ang isang napakalaking issue now against the armed forces of the Philippines. Para bang pinapatay nyo ang mga LUMAD o ginagamit nyo? Will you please tell us kung ano ang basehan? Are you focusing on them? They are saying na minimilitarize nyo ang LUMADs, mga LUMADs, at ayaw nila. Ang armed forces nakita na sa kabayanan ng mga LUMAD ay marami pang issue na kumbaga hindi natutugma at saka hindi natutugunan para maprotektahan, maalagaan yung kanilang kapakanan. Kaya nung nag-umpisa po kami na pumasok, plus sa mga information po namin na halimbawa, ang base doon sa mga revelations ng mga nag-surrender sa amin at saka yung mga nahuli namin. Sila mismo, yung mga LUMAD mismo ang nagsabi na 3 sa 4 na NPA ay LUMAD. Kaya doon po natin makikita na tina-target talaga yung LUMAD ng NPA para ma-recruit at ang tingin po namin, they're talagang exploited and targeted po sila ng NPA for recruitment. Kaya po, nung nakita po natin yan, ang armed forces ay pinagtutuunan na ng pansin kung paano natin maprotektahan at matutulungan yung ating mga LUMAD, ating mga kababayan na LUMAD, na hindi na mahikaya sumama sa NPA. Kaya hindi po totoo na ito ay nagkaroon ng militarisasyon. Ang ini-equate po kasi lang nila, pag may presence na ang sundalo, ay sinasabi po kaagad nila na militarisasyon. When in fact, we go there for peacekeeping missions. No? Sino ang kinakausap nyo doon sa mga LUMAD? Yung mga taong bayan po mismo. Yung sila mismo, pati yung kanilang mga barangay officials, yung kanilang mga tribal chieftains, kinakausap po. Pag pumasok po kami, nakikipag-coordinate po kami sa kanilang mga tribal chieftains. At iniintindi rin po namin kung ano yung kultura ng ating mga katutubo.